Naharap sa kasong syndicated estafa ang aktor na si Ken Chan at 7 iba pa. Bigo siyang maaresto ng pulisya sa ikalawang tangka para masilbihan ng warrant of arrest. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa video na ibinigay sa media ng abogado ng complainant, nagpunta ang mga pulis kanina sa bahay na ito sa Quezon City para ihain ang warrant of arrest laban sa aktor na si Ken Chan. Kaugnay ito sa kasong syndicated estafa na isinampa sa aktor at 7 iba pa sa Regional Trial Court ng QC. Hindi pinangalanan ni Attorney Noel Joseph Estrada ang kanyang kliyenteng nagsampa ng reklamo laban sa aktor. Pero ang sabi niya, nagbigay daw ito ng kulang-kulang ng 14 million pesos bilang investment sa kanilang negosyo. Ayon kay Attorney Estrada, si Ken Chan daw mismo ang nanggumbinsi sa biktima para mag-invest. 10% na monthly interest daw ang ipinangako ni Chan. Siya mismo yung actively na nag-solicit. Humingi ng pera dun sa complainant, sa aming kliyente, at sabi ay invest sa restaurant business at nangangako na ito ay magbibigay ng malaking interest, monthly interest na kita. Nagsara na, nagtago na at nawala na yung negosyo kaya ho nagkaroon ng kaso. Bigo ang mga pulis na mai-serve ang arrest warrant. May tumanggap ng warrant? Wala walang tao dito sa bahay ni Mr. Ken Chan. Ito na raw ang pangalawang beses na paghahain sana ng warrant of arrest kay Chan. Pero wala pa rin tao sa kanilang bahay nang una itong dalhin noong September 23. Non-bailable ang kasong syndicated estafa na may kaparusahang life imprisonment. Patuloy namin sinisikap na makuha ang panig ni Chan. Simula nitong Hunyo ay nagpahinga muna si Chan sa kanyang mga showbiz commitment. Huli siyang napanood sa Abot Kamay na Pangarap bilang si Doc Lindon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Naghain ng not guilty plea sa Valenzuela RTC Branch 285 si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Kaugnay po yan sa 2 kaso ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act matapos yung manong mag-issue ng mga permit sa mga hindi lisensyadong pogo sa Bamban. Opisyal namang naglabas si Pangulong Bongbong Marcos ng executive order na nagbabawal sa lahat ng pogo sa bansa. Sapat pa po hanggang Pasko ang supply ng baboy pero posibleng tumaas ang presyo nito ayon sa Agriculture Department. Ang presyo naman ng regular at well-milled na bigas hanggang 45 pesos lang dapat ang bentahan kada kilo sa Metro Manila. Simula po yan sa Lunes. Saksi, si Bernadette Reyes. 40 hanggang 54 pesos ang presyo ng 1 kilo ng bigas na namomonitor ng Agriculture Department sa mga pamilihan sa Metro Manila. Depende kung inangkat o kung well-milled ba. Pero sa pwestong ito sa Quezon City, 48 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas. Ang good news, simula sa Lunes ay may mabibili na rin ganyang klase ng bigas sa 43 pesos kada kilo. Alinsunod ito sa kasunduan ng Agri-Department sa mga lider ng mga market association sa Metro Manila na dapat 3 hanggang 5 pesos lang kada kilo ang kita sa bigas. With this agreement kanina, we're hoping na talagang masustain na hindi lang siya pili, kundi talagang ito yung magiging standard na pag regular at well-milled, talagang dapat hindi tataas ng 45 ang presyuhan dapat sa palengke. May abot pa naman kami doon na bahagya lamang. Kaya pagbibigyan natin. Paano po kayo kikita kung Ay dito sa iba na lang kami huhugot. Basta't magkarolaan ng 42. Siyempre, titingnan din namin kasama sa meeting of course kanina ang enforcement at saka ang aming implementation team, panguna ni ASEC Itos. Part din, titingnan kung merong probability ng profiteering. Susunod na rin daw ang ibang probinsya, bagaman hindi sinasantabi ang posibilidad na maaaring may bahagyang epekto ang mga nagdaang bagyo sa presyo ng bigas. Pagdating naman sa supply ng baboy, siniguro ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng baboy ngayong magpapasko, bagamat maaari raw magkaroon ng bahagyang pagtaas sa presyo. Sapat rin daw ang supply ng native na baboy para sa mga maghahanda ng lechon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nagbabala ang DICT laban sa mga peke mensahe na natatanggap ng ilan mula sa mga kilalang e-wallet platform. Marami raw sa mga Pinoy ang nagkakamaling i-click ang mga link na nakalagay sa mga mensahe na nagsasabing may papasok na pera sa iyong account o kaya mababawasan ang laman nito kung hindi mo i-click ang link. Ayon sa DICT at mga telco, posible raw na gumagamit ng International Mobile Subscriber Identity Capture ang mga scammer.
Payo ng CICC at DICT, huwag i-click ang link na nasa mensahe. World class talaga ang sarap ng mga pagkaing Pinoy, lalo na yung may mainit na sabaw, tulad ng batchoy. At sa Cebu City, may binabalik-balikang street food. Ating saksihan. Fishball, kwek-kwek, kikiam, squid balls, mga sikat na tusok-tusok sa mga kalye. Pero sa Cebu City, ibang street food ang binabalik-balikan. Yan ang relyenong baboy na bestseller sa karinderya ni Aling Lucia. Ang giniling na karning baboy, sinangkapan ng mga pampalasa sa kabinalot sa arena na nilagyan ng itlog bago ipinrito. Sa halagang 10 piso kada piraso, solve ang gutom at cravings mo. Ang kuhan mo gud ni sir para sa mga estudyante. Sa una pa ni, since 1970. Michelle Relian, no? So, saman, lamig yun? Oo, lamig dyan siya. Overload batchoy naman ang dinarayo sa kailang ito sa Iloilo. Sakto, lalo sa malamig na panahon, ang mainit na sabaw na sinahugan ng miki, mga laman loob ng baboy, fried garlic, sibuyas, dahon at crispy chicharon. May lawas kami na butang para mag-guwa ang iyala sabor kita sa sabaw. Kaya hindi tipid magbutang sa ingredients eh. Ang batchoy ng mga Ilonggo, kinilala bilang best-rated offal soup sa buong mundo base sa food online database na Taste Atlas. Namit. Saburuso. Proud eh. Naman. Yato ni Matchoy mo. World-class din ang mga pagkaing Pinoy na bumida sa isang night market sa Dubai. Kabilang dyan ang turon na may iba't ibang flavor, banana Q at halo-halo. Hindi rin nawala ang samut-saring street foods, mga minatamis, iba't ibang lokal na putahe, at iba pang all-time favorite Pinoy merienda. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.